Nagsisimula ang pelikula sa isang matanda at lasing na lalaki na nagngangalang Pfluger, na naguhukay ng isang libingan na may mga relihiyosong marka. Mukhang nagsasagawa siya ng isang uri ng ritual. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Pfluger na makuha ang bungo ng isang tao mula sa libingan, na biglang naglabas ng puting usok at tumalsik siya palayo. Nang magising siya mula sa pagkakahandusay sa lupa, tumawa si Pfluger, na parabang natapos na ang kanyang misyon. Lumipat ang eksena sa isang binatilyong nagngangalang Kelly, na namimili sa isang convenience store. Dito, nalaman natin na may ugali si Kelly na nguyain ng papel, at dahil dito, tinatawag siya ng kanyang mga kaklase na trash can upang asarin siya. Habang tumitingin siya ng mga paninda, nakasalubong niya ang kanyang kababatang kaibigan at crush na si Dominic, ngunit nag-atubili siyang kausapin ito. Sa labas ng tindahan, hinarap si Kelly ng kanyang mga bully sa paaralan na sina Nelson, Tony, Reed, at Brad. Pinagtawanan nila siya dahil sa pagkain ng mga kakaibang bagay tulad ng papel at styrofoam, at habang ginugulo siya. Nakialam si Dominic at hiniling na tumigil sila, lalo itong ikinagalit ng mga bully at itinulak nila ang mukha ni Kelly sa isang basurahan. Sa kabutihang palad, nakialam ang may-ari ng tindahan, pinatigil ang mga bully at pinalaya sila. Pagkatapos nito, inalok ni Dominic si Kelly ng sakay papuntang paaralan. Ngunit tumanggi ang kaibigan niyang si Sarah, na may-ari ng kotse, at sinabing ayaw niyang madumihan ang kanyang sasakyan, pero sa tunog ng mga bagay-bagay, kakainin lang naman daw niya ang basura sa likod at lilinisin pa yun. Sa susunod na eksena, dumating si Kelly sa paaralan at nalaman niyang na-record ng mga bully ang insidente sa tindahan at ikinalat ito online. Habang naglalakad siya sa hallway, pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ng klase, umuwi si Kelly at tinanong siya ng kanyang ina na si Bernice tungkol sa kanyang araw. Hindi niya binanggit ang pambubuli at sinabi lamang na kinausap siya ni Dominic sa unang pagkakataon. Natuwa si Bernice at iminungkahi na yayain niya si Dominic sa isang date. Samantala, isang katutubong lalaking nagngangalang Red Elk ang nakatagpo sa libingang sinira ni Pfluger kanina. At nag-alay ng panalangin, doon ay nabunyag na may isang lihim na kapangyarihan na nakatago sa libingan at ito ay ninakaw. Labis na nalungkot si Red Elk nang malaman ito dahil responsibilidad niyang bantayan yun. Kinabukasan, nagkasakit si Kelly dahil sa sobrang pagkain ng papel at styrofoam. Agad na tinawag ni Bernice ang doktor ng pamilya. May sakit ba siya? Doc, hindi, tanga lang siya. Iminungkahi ng doktor na magpatingin siya sa isang psychologist dahil sa eating disorder ni Kelly. Ipinahiwatig din ng doktor na maaaring kakaiba ang kilos ni Kelly dahil walang lalaking kasama sa bahay. Ngunit sa totoo lang, may gusto ang doktor kay Bernice at gusto lamang nitong makasiping siya. Sa araw ding yun, ipinakita si Pfluger sa bayan na nag-aangking may kapangyarihang magpagaling ng mga tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-alis ng pananakit ng kasukasuan ng isang matandang babae. Nagkataon namang naroon din si Bernice at humanga siya sa kakayahan nito. Sa paniniwalang makakatulong ito kay Kelly, inimbitahan niya si Pfluger sa kanilang bahay. Habang kukuha si Bernice ng kanyang sasakyan, hinarap ni Red Elk si Pfluger at sinabi sa kanya na hindi para sa kanya ang mga kapangyarihan. Inalok pa niya itong tulungan na alisin ang kapangyarihan. Ngunit, tumanggi si Pfluger at nagkaroon ng sagupaan kung saan nasugatan si Red Elk. Ito ay dahil sa kapangyarihang nakuha ni Pfluger mula sa libingan na nagpoprotekta sa nagmamay-ari nito. Binalaan ni Red Elk si Pfluger tungkol sa mga kahihinatnan ng kapangyarihan ngunit binaliwala lamang siya at umalis. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Pfluger sa bahay ni Bernice at nang subukan niyang pagalingin si Kelly, nakaramdam siya ng kakaibang sakit at agad na inalis ang kanyang kamay. Nagpaalam siya upang pumunta sa banyo at uminom ng isang espesyal na gamot bago muling sumubok sa kasamaang palad. Sa muling pagtatangka, aksidente niyang napaso ang dibdib ni Kelly gamit ang kanyang sigarilyo at bigla siyang bumagsak sa sahig at namatay. Kakaiba, ngunit habang namamatay si Pfluger, bumuti ang kalagayan ni Kelly at tumayo siya na pakiramdam ay masigla. Dumating ang pulis at kinuha ang bangkay ni Pfluger, at napagpasyahan nilang namatay lamang ito sa cardiac arrest. Pagkatapos, napansin ni Kelly na ang paso sa kanyang dibdib ay himalang gumaling at nagkaroon din siya ng ilang pisikal na pagbabago. Naging malinaw na ang kapangyarihang magpagaling ni Pfluger ay nailipat kay Kelly. Kinabukasan, aksidenteng naputol ni Kelly ang kanyang daliri habang inaayos ang bisikleta, ngunit may kamanghamanghang nangyari. Agad gumaling ang sugat at nawala. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang ina ngunit hindi siya pinaniwalaan. Lumaki rin ang kanyang ari ng 3 sukat, ngunit hindi naman niya pwedeng sabihin yun sa kanyang ina. Hindi ba? Habang papunta sa paaralan,
Nakasalubong niya sina Dominic at Sarah na nagulat sa kanyang mas malusog na itsura. Pagkaalis nila, nilapitan siya ni Reed, kapatid ni Nelson, at sinuntok siya ng walang dahilan. Nakakagulat, habang sinuntok siya ni Reed sa tiyan, si Reed ang nasaktan habang si Kelly ay hindi man lang nasugatan. Sinubukan pa ni Reed na saktan siya gamit ang kahoy ngunit hindi ito umubra at siya pa ang nasaktan. Nang mapagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang bagong bersyon ni Kelly, tumakbo siya palayo na may mga pasa sa mukha. Kinagabihan, pumunta si Gus, ama ni Reed at football coach sa paaralan, sa bahay ni Kelly upang alamin ang nangyari sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Kelly na si Reed ang umatake ngunit siya mismo ang nasaktan. Hindi ito pinaniwalaan ni Gus at nakipagtalo kay Bernice. Ngunit pinaalis siya ni Bernice at isinara ang pinto. Kalaunan, ipinagtapat ni Kelly sa kanyang ina ang kakayahan niyang ilipat ang sakit upang walang makasakit sa kanila. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa apoy ng lighter na walang epekto sa kanyang palad. Kinabukasan sa klase, lumipad ang imahinasyon ni Kelly nang makita ang hairband ni Dominic at naisip ang mga romantikong eksena nila. Naisip din niya si Sarah. Sa isang threesome encounter, malalaman niya rin kung maililipat niya ang sakit ng rejection. Nakapagtataka, ang mga sensasyon ay nakaapekto kina Dominic at Sarah sa totoong buhay, pareho silang nakaramdam ng kakaibang sensasyon at nagkaroon ng hindi inaasahang reaksyon. Sumigaw pa si Sarah sa classroom. Sa isang night party, hindi na angkop ang kilos ni Nelson nang buhatin niya si Dominic nang walang pahintulot. Nagalit si Kelly at hinarap siya upang ibaba si Dominic. Ngunit bago pa sila mag-away, namagitan si Gus. Binalaan niya si Kelly na balang araw ay malalaman niya ang kapangyarihang taglay nito at sisirain iyon. Pagkatapos ng party, habang pauwi ang lahat, nakita ni Brad at ng kanyang mga kaibigan si Kelly na nagbibisikleta. Dahil galit pa rin sila, sinubukan nilang itulak siya sa kalsada gamit ang kotse. Sa kasamaang palad, nawala ng kontrol si Brad at nabangga si Kelly, at nadaanan pa siya ng kotse. Mukhang malubha ang impact ngunit nang mawala ang usok, nabasag ang bungo ni Brad at namatay siya habang si Kelly ay walang galos. Nagtipon ang mga tao at lihim na ipinaliwanag ni Kelly ang kanyang kakayahan kay Dominic. Nagsinungaling si Nelson at ang kanyang mga kaibigan sa pulis at sinabing umiwas lamang si Brad upang iligtas si Kelly. Ngunit pinawalang sala si Kelly ng pulis na si Adler matapos ang paunang investigasyon. Samantala, nalaman ni Red Elk ang pagkamatay ni Pfluger at binisita ang kanyang libingan. Napag-alaman niyang nawala kay Pfluger ang kapangyarihan bago ito namatay. Nang marinig ang tungkol sa kaligtasan ni Kelly matapos mabangga, binisita niya ito at kinausap tungkol sa kapangyarihan. Umamin si Kelly matapos ang pag-aatubili. Kinabukasan, nag-lunch sina Kelly at Dominic sa isang cafe. At nag-usap tungkol sa mga pelikula, na para bang hindi nangyari ang pagkamatay ni Brad. Sa totoo lang, gusto rin ni Dominic si Kelly at nais niyang yayain siya sa movie night, at ginawa nga niya yun. Samantala, nagplano sina Nelson at ang kanyang mga kaibigan na maghayganti. Paano sila magtuturo ng leksyon kung hindi sila natututo? Kinagabihan, matapos malaman ang schedule ni Kelly at Bernice, naghintay ang grupo ni Nelson na umalis si Bernice sa night shift. Ngunit nagkasakit siya at hindi na umalis. Nang makita ni Kelly ang kalagayan ng kanyang ina, pumunta siya sa bayan upang bumili ng gamot. Nakita ito ng mga bully at inakalang si Bernice ang umaalis. Ikinabit nila ang trailer house ni Kelly sa kanilang truck at hinayla ito. Dahil naroon pa si Bernice, natamba siya sa loob, naputol ang tubo ng gas at napuno ang bahay. Sinubukan ni Bernice na lumabas ngunit nadapa sa lampara na nagdulot ng sunog at pagsabog. Pagbalik ni Kelly, huli na ang lahat at namatay na ang kanyang ina. Labis siyang naapektuhan at nagluksa sa loob ng nasusunog na trailer. Napansin ni Officer Adler ang mga paso sa katawan ni Kelly at dinala siya sa ospital. Kinausap ni Red Elk si Adler tungkol sa kapangyarihan ni Kelly ngunit hindi ito pinaniwalaan. Kinabukasan, matapos gumaling, dumalo si Kelly sa libing ng kanyang ina at sinuportahan siya ni Dominic. Ibinunyag ni Kelly ang balak niyang umalis ng bayan at nagpaalam sila sa isang halik. Pagkatapos, binisita niya ang libingan ni Pfluger at kumain ng damong tumutubo roon upang mawala ang kapangyarihan, ngunit nagsuka siya. Nasaksihan ito ni Sarah. Kalaunan, inihatid siya ni Adler sa social services at napagtanto ni Kelly na hindi aksidente ang nangyari sa kanyang ina. Habang nagmamaneho ang mga bully, napagtanto ni Kelly na sila ang may sala at hinabol sila. Sa ilog, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang malunod si Tucker sa pamamagitan ng pagsakal sa sarili. Namatay si Tucker habang pinapanood ng iba. Dumating si Adler at tumakas si Kelly.
Kinumbinsi siya ni Dominic na ipagtapat na lamang ang krimen ng mga bully, ngunit huli na dahil nakapatay na siya. Kinabukasan, pinrovoke niya si Tony sa klase at nauwi ito sa pagbuhos ng asido na ikinamatay ni Tony dahil sa sariling pinsala. Nagalit si Dominic kay Kelly. Nagplano sina Sarah at Nelson na gumanti gamit ang damo mula sa libingan. Sa football practice, pinilit ni Kelly si Nelson na umamin sa pamamagitan ng pananakit sa sarili, at sa huli ay umamin ito. Sa kaguluhan, binaril ni Gus si Kelly at dahil sa kapangyarihan, siya at si Nelson ang namatay. Matapos ang lahat, nagpasya si Kelly na alisin ang kanyang kapangyarihan sa tulong nina Adler at Red Elk. Sa ritual, kinailangan niyang mamatay upang mawala ang kapangyarihan. Aksidenteng nabaril din si Dominic, hinalikan niya ito bago ito mamatay at kinain ang puso ni Fluger upang tuluyang matapos ang kapangyarihan. Pagkatapos, binaril ni Adler si Kelly at namatay siya. Sa huling eksena, habang dinadala ang mga bangkay ni Kelly at Dominic, biglang nagising si Dominic, na nagpapakitang sa kanya na ipasa ang kapangyarihang magpagaling. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.